Chapter 1376. Nakita ko, si Ben Schaffer ay bihirang utusan ng ganito. Kahit nahilingin sa kanya ni Elliot na gawin ang isang bagay, hindi pa siya nagkaroon ng ganoong arrogant na ugali. Hindi naman siya galit, tutal may utang siya kay Gwen. Iyon kinaila mo ako sa blacklist. Nagpatuloy si Ben Schaffer, kakausapin ko si Mike mamaya at kung mayroon akong anumang feedback maaari kong sabihin sa iyo ng direkta. Kung tutuusin, hindi naman ganoon. Katalino si Adrian. Maghintay hanggang matapos akong kumain para makita kung ano ang nararamdaman ko. Ibinaba ni Gwen ang telepono pagkatapos magsalita. Matapos ibalik ang telepono kay Adrian, nakahinga ng maluwag si Gwen. Casual na sabi ni Hayden, actually, kung malugi ang kumpanya ng nanay ko, bale. Sa ganitong paraan, hindi mapapagod ang nanay ko. Alam ni Hayden ang mga problemang naranasan ng Tate Industries ngunit hindi nagmamadali si Hayden. Pakiramdam niya pagkatapos mabangkarot ang kumpanya, makakapagpahinga na ang kanyang ina sa bahay. Sa hinaharap, maaari siyang kumita ng pera para sa kanyang ina nang hindi kinakailangang magtrabaho ng gusto. Kumunot ang noo ni Gwen, pero nasa school pa kayo ng ate mo. Mayroon kang isang nakababatang kapatid na lalaki upang suportahan. Alam kong kikita ka pero bata ka pa rin kung tutuusin. Kung sakaling hindi ka kumita, balang araw hindi ko naisip ang tungkol dito, hindi kailanman. Pinagdudahan ni Hayden ang kanyang sariling kakayahan. Napakurap-kurap si Gwen, kung gayon maaari mo nang isipin ito ngayon. Siyempre, ayos lang kung ayaw mo. Nasa iyo pa ang iyong ama. Siguradong susuportahan ka niya. Napaka-speechless ni Hayden. Paninigurado ni Gwen, Hayden, huwag kang mag-alala. Talagang magsisikap ako para pagbutihin ang sarili ko. Pag pwede na akong kumita in the future, siguradong aalagaan kita. Ayaw mo man akong tawaging tita, mabuti naman ang pakikitungo mo sa akin ng nanay mo. Okay. Tinatago ko lahat sa puso ko. Lalong hindi nakaimik si Hayden. Sa harap niya, mas mabuting kutsain siya dahil hindi niya kayang suportahan ang kanyang pamilya. Sa ospital, bumalik si Avery sa ward pagkatapos ng serye ng mga eksaminasyon. Nang makita niya ang hapunan na binili ni Hayden, sobrang naantig siya. May klase si Hayden bukas, kaya babalik muna ako. Paliwanag ng bodyguard kay Avery. Avery, sige. Boss, okay ba ang resulta ng physical examination mo? Tanong ng bodyguard. Hindi dapat maging problema. Hindi pa lumalabas ang ilang resulta ng pagsusulit. Mas mabuti ang pakiramdam ni Avery kaysa noong nasa Yonroville siya. Dahil siguro sa nakikita niyang malalapit na kaibigan at kamag-anak, na aliw siya sa psikolohikal. Sa tingin ko ay nasa mabuting kalooban ka, sabi ng bodyguard. Avery, ito ang aking pangalawang bayan. Mas magiging relaxed ang mga tao sa isang pamilyar na kapaligiran. Well, ngayon lang nag-ring ang phone mo at mukhang best friend mo ito, paalala ng bodyguard. Kinuha ni Avery ang telepono, nakita ang missed call ni Tammy, at bumalik kaagad. Sinagot ni Avery ang kanyang telepono sa ilang segundo. Avery, balita ko pumunta ka kay Bridgedale. Kintayin mo ako, lilipad ako para makita ka kaagad, sabi ni Tammy. Hindi, babalik ako kay Ariadne kapag nakalabas na ako sa ospital. Magkita tayo ulit. Ayaw ni Avery na mahirapan si Tammy na tumakbo. Sa kanyang oras sa Yonroville, madalas na ipinadala ni Tammy ang kanyang mga mensahe para hikayatin siyang
Bumalik sa Ariadne. Sige Avery, ingatan mo ang sarili mo. Pumunta ako kay Robert ngayon. Ang cute talaga ni Robert. Gusto ko talaga siyang iuwi at maglaro. Malungkot na sabi ni Avery, I miss him so much. Halos first birthday niya. Sana ay makabalik si Elliot kay Ariadne bago ang kanyang kaarawan. Anong nangyayari kay Elliot ngayon? Nasa panganib ba siya? Tanong ni Tammy. Kahit nasa panganib siya, hindi niya sasabihin sa akin. Makakabalik lang siya kung patay na si Kyrie. Biglang bumagsak ang mood ni Avery. Pagkatapos niyang kumalma ay hindi na niya naramdaman na kailangan niyang maghiganti kay Kyrie. Chapter 1377. Dahil wala sulit na bayaran si Elliot sa halaga ng kanyang buhay. Sa pag-iisip nito, sumakit na naman ang ulo ni Avery. Nag-aalalang sabi ni Tammy, Avery, nabalitaan ko na ang asawa ni Elliot sa Yountville ay napakaganda kaya hindi ka natatakot na magbago ang isip niya at hindi niya gusto ang luma. Avery, kung talagang nagbago ang isip niya, hindi ako gaanong masasaktan. Tammy, oo. Kung ganun talaga siya kaskambag dapat makakalimutan mo na siya agad. Siguro dahil sa tawag na ito na naginip si Avery noong gabi na 9 love si Elliot kay Rebecca at willing siyang manatili sa Yountville para kay Rebecca. Sa panaginip, ang dalawa sa kanila ay nagsilang ng isang sanggol at ang pamilya ay maayos at maganda, masaya, at mapagmahal. At siya ay nasa Ariadne, naghihintay para sa kanya at kapag ang kanyang buhok ay kulay abo, hindi niya tinintay na bumalik ito. Sa pagtatapos ng panaginip na ito, siya ay nagkasakit sa kama at namatay na may puot. Pinagpapawisan siya. Nang magising siya mula sa kanyang bangungot, kinuha niya ang phone niya at tinignan ang oras. Mahigit 3 AM na ngayon sa oras ng Bridgedale. Hindi siya makatulog kaya nagpadala siya ng mensahe kay Elliot na panaginipan kita ngayon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mabilis siyang sumagot. Si Wesley lang ang makakakontrol sa iyo. Sa pagtingin sa mensaheng ipinadala niya, hindi napigilan ni Avery na mapaungol ng malamig. I remembered the fact that you spoke ill of me to Wesley in private. Sa susunod na magkita tayo, ako na ang bahala sa iyo. Elliot, pag-usapan natin yan kapag gumaling ka na. Avery, malapit na akong gumaling. Pagkarating ko dito, nakita ko si Hayden, Gwen, at Adrian. Mas maganda ang pakiramdam sa katawan. Elliot, kapag bumalik ka sa Ariadne at nakita mo ang iyong anak na babae at si Robert, mas lalong gagaling ka. Avery, hindi naman. Baka pag bumalik ako sa Ariadne, magagalit ako na high blood ako. Baka malugi ang kumpanya ko. After I left for less than a month, sinampal ako ni Wanda. Ang pagkabangkarote ay hindi ang pinakamalaking sakit ng ulo para kay Avery. Ang sakit ng ulo ay natatalo kay Wanda. Elliot, hindi ka naman nalugi, dahan-dahan lang. Avery, nakakaaliw ka ba? At nabangkarot ang pamilya ko dati kaya bale sa akin. Hindi pa ako nalugi simula nang magsimula ako sa aking negosyo. Elliot, hindi mo ba mararanasan agad? Ang kabiguan ay isa ring mahalagang karanasan. Avery, salamat sa pag-aliw sa akin. Gumaan ang pakiramdam ko, sabay napangiti si Avery. Elliot, matulog ka na. Avery, hindi ako makatulog. Anong ginagawa mo ngayon? Paano kayo natulog ni Rebecca sa gabi? Hindi ba pinilit ni Kyrie na magkaanak kayong dalawa? Paano ka magkakaanak? Elliot, nag-aalmusal ako. Sa gabi natutulog siya sa master bedroom at ako naman sa guest bedroom.
Magkakaroon ng test tube ang bata. Avery, kanino ang test tube na kasama? Elliot, siya ay random na pumili ng isa mula sa sperm bank. Nakahinga ng maluwag si Avery. Elliot, naisip ko kung hindi ka 100% sure na mapapatay mo si Kyrie, then forget it. Ang iyong buhay ay mahalaga. Kapag nakalabas na ako ng ospital, gagawa ako ng paraan para mailabas ka. Elliot, ganito ka na, at gusto mo pa akong iligtas para lumipat. Avery, pakiramdam ko pinagtatawanan mo ako. Tinawakan ni Elliot ang telepono at tiningnan ang mensaheng ipinadala, bahagyang tumaas ang sulok ng kanyang bibig. Alam ni Rebecca na ka-text ni Elliot si Avery. May ngiti lang si Elliot kapag kasama niya si Avery. Bahagyang kumirat ang puso ni Rebecca at ibinuka niya ang kanyang bibig upang maakit ang kanyang atensyon. Elliot, may gusto akong sabihin sa iyo. Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Rebecca. Ako, buntis ako, bahagyang namula si Rebecca at sinabi sa kanya ang magandang balita. Chapter 1378. Narinig ni Elliot ang mga salita, natigilan sandali, at pagkatapos ay malamig na sinabi, mabuti naman. Malumanay na sabi ni Rebecca, well, I'm also very happy. Gusto kong sabihin sa iyo ang balita kagabi. Ngunit bumalik ka ng medyo late kagabi, natatakot ako na nakakaapekto ito sa iyong pahinga sa gabi, kaya hindi ko sinabi sa iyo. Pagkatapos mag-almusal, punta tayo sa bahay ni Dad at sabihin kay Dad ang balita. Elliot, okay. Pagkatapos ng almusal, pumunta ang dalawa sa bahay ni Kyrie. Si Kyrie ay infusion. Ngunit nang makita niya ang mga ito na paparating, kitang-kita niya ang kanyang mukha. Dad, kumusta ang kalusugan mo? Sinabi ba ng doktor na kailangan mong mag-infuse ng ilang araw? Naglakad si Rebecca sa gilid ng kama at hinawakan ang malaking palad ni Kyrie. Ngayon ang huling araw. Pumunta sa ospital para sa muling pagsusuri mamaya. Tingnan natin kung paano ang pagbawi. Kinusot ni Kyrie ang kanyang fox eyes at nagtanong, magkasama kayong dalawa, may sasabihin ka ba sa akin? Nakangiting sabi ni Rebecca, ako at si Elliot ay dumating din para makita kayong magkasama noon. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nagsasama ay hindi dahil sa sobrang dami mong inayos para kay Elliot. Wala siyang sapat na oras para magpahinga araw-araw. Ang isang tao ay dapat tumuon sa kanyang karera. Pagkasabi nito ni Kyrie ay sinulyapan niya si Elliot. Ngumiti si Rebecca at sinabing, Tay, may magandang balita akong sasabihin sa iyo. Buntis ako. Ngayon ko lang nalaman. Nagliwanag ang mga mata ni Kyrie, medyo nagulat. So soon. Sabi ni Rebecca, ayaw mo ba talagang yakapin ang apo mo? Bakit napakabilis? Hahaha. Hindi ko lang ine-expect na ganito kabilis. Kayong dalawa, masarap magbuntis. Hindi ko lang alam kung lalaki o babae, napangiti si Kyrie at sumayaw. Hindi mahalaga kung lalaki o babae ang unang anak. Gusto ko silang dalawa. Napakabata mo pa. Magkakaroon ka ng higit pang mga sanggol sa kinaharap. May katulad ka ba? Magiliw na sinabi ni Rebecca. Kailan ka pupunta sa ospital? Sasamahan kita mamaya. Sabi ni Kyrie, at idinagdag, buntis ka na, manatili ka lang sa bahay at magpahinga ng mabuti. Susuriin ko ito, at magiging maayos ako. Kung walang mali sa aking pagsusuri, magkakaroon kami ng isang partido sa isang linggo, at maligayang pagdating baby. Ito ay darating. Sige, pumayag naman si Rebecca at tumingin kay Elliot. Elliot, what do you think? Elliot, mabuti naman. Kuwit-kuwit tuldok.
Makalipas ang isang linggo, naramdaman ni Avery na halos gumaling na ang kanyang katawan kaya nag-review siya. Ang mga resulta ng inspection ay nagpakita na ang pagbawi ay mabuti. Brother Wesley, pwede ba akong ma-discharge sa ospital? Nagtaas ng kilay si Avery, you can't ask me to stay for another week, right? Araw-araw akong nakahiga, at malapit nang mabali ang bewang ko. Parang hindi ko na kailangan pang mabuhay. Ngunit, ikaw ay nagkakagulo tungkol sa paglabas mula sa ospital. Noong isang linggo, ngunit ang mga resulta ng pagsusulit sa oras na iyon ay hindi masyadong maganda, binaliktad ni Wesley ang luma. Accounts with her, hindi ko nga alam kung ano ang iniisip mo noon. Sa puso ko, halatang napaka-rational mong tao. Kuya Wesley, please stop talking. I wanted to be discharged that time kasi akala ko gumagaling na ang katawan ko. I think back now, although I was recovering. Well, that time, it was far from enough to be discharged from the hospital. Napagtanto ko na mali ako. Magandang malaman na mali ako. Huwag kang magkasakit kung ayaw mong ma-ospital, nagtanong si Wesley. Gusto mo bang magpahinga dito ng ilang araw bago bumalik sa Ariadne? Umiling si Avery, sobrang nami-miss ko sina Leila at Robert. Hindi na ako makapaghintay na bumili ng tiket para makabalik ngayon sa Ariadne. Pero balik tayo bukas. Nagdadalawang isip din akong iwan si Hayden. Ngumiti si Wesley, buti na lang 3 lang ang anak kong. Marami pa, well, I don't think you'll think about it. Hindi mo naiintindihan. Naglakad si Avery patungo sa ward. Hindi ko naintindihan ang mga nagkaanak bago ako manganak. Kuya Wesley, pagkatapos mong bumalik sa Ariadne sa pagkakataong ito, ikaw ay matanda na. Manatili sa bansa ng tapat at samahan mong mabuti ang iyong mga magulang. Sa mga taon simula nang mawala ka, tumanda na sila. Wesley, sa totoo lang, mas gusto kong manatili sa Bridgedale. Avery, pero babalik ka pa rin kay Ariadne. Tama. Wesley, sige. Avery, sa totoo lang, makakahanap ka ng babaeng mapapangasawa at magkakaanak. Avery, hayaan mo na ako. Kumingi ng awa si Wesley. Pagbalik ko sa Ariadne, tiyak na pipilitin ako ng aking mga magulang, kaya hindi kita aabalahin na madaliin. Ako. Chapter 1379. Kahaha. Nahihiyang tumingin sa kanya si Avery at patuloy siyang tinutokso. Kuya Wesley, ano ang nararamdaman mo kay Shay? Kailangan mo bang magtanong ng ganyan? Tumigil si Wesley at seryosong nagsabi, Avery, sa tingin mo ba posible para sa akin at sa kanya? Nawala ang ngiti ni Avery, bakit imposible? Hanggat gusto mo, hanggat payag si Shay, pwede kayong dalawa. Bago siya ma-accident, sa tingin ko ay nagkasundo. Kayong dalawa. Wesley, sa tingin ko sapat na para sa akin at sa kanya na magkasundo bilang magkaibigan. Kuya Wesley, kapag tapos na si Shay, dapat kang magtanong. Pag-isipan mo kung handa siyang pakasalan ka, at hindi mo siya hahamakin. Paano ko siya hahamakin? Pinutol siya ni Wesley. Napabuntong hininga si Avery, dahil hindi mo siya naaayawan, kaya mo siyang hintayin at hayaan siyang magdesisyon kung anong uri ng relasyon ang pagsasama ninyong dalawa. Hindi ka pa ba nai-in-love? Bakit napaka-passive mo? Kumunot ang noo ni Wesley. Yon Rovel. Ngayon, nagsagawa ng salo-salo ang pamilya Jobin para magbigay aliw sa mga kamag-anak at kaibigan. Si Rebecca ay buntis ngayon at may mga bodyguard sa tabi niya sa lahat ng oras.
Ang bodyguard na nagpoprotekta sa kanya ay hindi isang tagalabas ngunit si Lorenzo. Ang galing ni Lorenzo. Bukod pa rito, sila ni Rebecca ay magkakilala mula pagkabata at sila ay malapit na bilang magkapatid. Sina Elliot at Kyrie ay nag-entertain ng mga bisita. Ngayon ang unang pagkakataon na magkita ang ating mga kapatid matapos masira ang kanilang relasyon. Halika, inuman tayo. Itinaas ng ikatlong kapatid ang baso at sumigaw para uminom. Sabi ni Elliot kay Kyrie, hindi nakakainom si kuya. Kamakailan. Hayaan mo akong uminom sa iyo. Masaya ako ngayon kasama kita sa inuman. Itinaas ni Kyrie ang isang baso ng champagne at pagkatapos kumatok sa kanila, humigop siya. Maya-maya, nahihilo na siya. Hoy, hindi kita samahan uminom, magpapahinga na. Ako ay nalalayan si Kyrie ng bodyguard at lumabas ng banquet hall. Pagkaalis ni Kyrie, tumawa ang ikatlong kapatid, hindi na kasing ganda ng dati ang katawan ni Kyrie. Siya ay halos 60 taong gulang at kailangan niyang gawin ito kung hindi siya sumasang-ayon sa kanya. Elliot, baka wala ka nang gagawin sa oras na iyon. Natural na nasa iyong mga kamay ang lahat sa pamilya. Jobin, sabi ng pang-apat na kapatid. Umiling si Elliot, I can't wait that long. Sinabi ng ika-apat na kapatid kung gayon kailangan mong maghintay hanggang sa manganak si Rebecca. Tama ba? Ang bata sa kanyang sinapupunan ay hindi akin. Humigop ng alak si Elliot. Sabi ng ika-apat na kapatid, huwag kang magsalita ng ganyan sa labas. Kung hindi, malalaman at hindi ka bibitawan ni Kyrie. Well, napatingin si Elliot kay Rebecca. Si Rebecca ay kumakain at nakikipagkwentuhan sa mga babaeng bisita. Bagamat nasa tabi niya si Lorenzo. Bumagsak ang mga mata ni Lorenzo sa gilid ni Elliot. Inalis ni Elliot ang kanyang tingin. Uminom siya at nakipag-chat sa lahat at pagkaraan ng ilang sandali, isang medyo pamilyar na mukha ang sumilay sa kanyang harapan. Tiningnan niya ang figure at nakita niyang may dalang tray ang taong iyon at naglalakad sa banquet hall. Agad niyang ibinaba ang wine glass at humakbang. Chapter 1400. Hindi pa ba siya umalis? Paano siya narito? Si Elliot ay may nagbabantang premonition sa kanyang puso. Mga kalahating buwan na ang nakalipas, pinatay si Xander, at kasabay nito, dumating ang girlfriend ni Xander. Natural, hindi niya matanggap ang balita ng pagkamatay ni Xander, ngunit atubili pa rin niyang i-cremate ang katawan ni Xander. May pinadala si Elliot para dalhin ang abo nila ni Xander sa airport. Akala niya ay umalis na ang girlfriend ni Xander noong araw na iyon. Pero nakita na lang niya ang isang waiter na may hawak na tray at parang siya ang waiter na iyon. Baka bumalik siya pagkatapos ibalik ang abo ni Xander. At kung bakit siya dumating, mahirap hulaan. Siguradong hindi siya dumating para maging waiter, tiyak na. Naghiganti siya para kay Kyrie. Kumakbang si Elliot patungo sa silid kung saan nagpapahinga si Kyrie. Bago pa siya makalapit ay may nakakatusok na ingay. Magkahalong hiyawan ng mga lalaki at sigaw ng mga babae. Pagpasok ni Elliot sa lounge, nakita niya ang dibdib ni Kyrie na may nakasaksak na punyal. At ang nobya ni Xander ay sinipa ng bodyguard sa lupa. Tumutulo ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Ginoo, Foster, dumating ka sa tamang oras. Hindi ko alam kung paano nakapasok ang babaeng ito. Gusto mo bang tanungin muna siya o patayin na lang? Tanong ng isang bodyguard na tinadyakan ang mukha ng babae. Ang isa pang bodyguard ay tumawag ng ambulansya.
Magsasalita pa sana si Elliot, pumasok si Lorenzo. Matapos makita ni Lorenzo ang nangyari ay agad niyang tinugot ang kanyang baril at itinutok sa ulo ng babae. Huwag mo pa siyang patayin. Agad na huminto si Elliot. Hindi pa iniimbestigahan ang usapin. Ano ang dapat imbestigahan? Girlfriend ni Xander ang babaeng ito. Nandito siya para ipaghiganti si Xander. Nakilala ni Lorenzo ang kanyang pagkakakilanlan. Matapos makita ng malinaw ang kanyang mukha. Kaya naisip ni Lorenzo na hindi na kailangang mag-imbestiga, patayin na lang siya. Kumunot ang noo ni Elliot at pinagalitan si Lorenzo. Pumunta ka muna sa doktor para matigil ang pagdurugo ng iyong foster father. Hindi mo ba siya nakitang duguan? Nang husto, lumingon si Lorenzo at nakita niya ang mga mata ni Kyrie, na nakatitig na parang kampanang tanso na may masakit na ekspresyon sa mukha. Agad niyang sinabing, "Amahan, hahanap ako ng doktor ngayon din." Pagkatapos magsalita ay mabilis siyang tumakbo palabas para maghanap ng doktor. Pagkalabas ni Lorenzo, napatingin si Elliot sa babaeng nasa lupa. Hingal na hingal ang babae, ibinaba ang kanyang mga mata at hindi nang ahas na tumingin sa kanya. Kahit nasaksak si Kyrie, hindi siya namatay. Mabangis na nakatingin ang kanyang mga mata sa babaeng nasa lupa. Sabi ni Elliot sa bodyguard, "Ilabas mo siya. May itatanong ako sa kanya." Ito ang hotel ng pamilya Jobin. Paano siya nakapasok? Sa tingin ko dapat magbago ang management. Pagkatapos niyang magsalita ay nauna siyang lumabas. Agad namang kinaladkad ng bodyguard ang babae para makasabay sa kanya. Hindi nagtagal, dinala ni Lorenzo ang doktor sa lounge. Nang makitang wala si Elliot, agad na tinanong ni Lorenzo ang bodyguard, nasaan si Elliot at ang babaeng iyon? "Ginoo, nagpunta si Foster para imbestigahan kung paano nakapasok ang babaeng iyon," sabi ng bodyguard. "Haha, I think gusto na niyang bitawan yung babaeng iyon." Naayos na ang sinabi ni Lorenzo at pumasok ang isa pang bodyguard. "Nasaan si Elliot?" tanong ni Lorenzo. "Ginoo, pinatay ni Foster ang babaeng iyon. Naghihintay ng ambulansya sa labas ngayon." "Sigurado ka bang pinatay niya ang babaeng iyon?" Kumunot ang noo ni Lorenzo, hindi masyadong kumbinsido. "Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Nabalian lang niya ang leeg ng babae," sabi ng bodyguard. "Nasaan ang bangkay?" Titingnan sana ni Lorenzo ang bangkay ng babae. Abangan sa susunod ng kabanata.